bulim-bulim gamay daw. Ang ingarian sa Diyos, magikuhan ni Jesus sa daang Jerusalem, sa lungsod Israel, o iyang gihatag sa nasod nga namunga sa Diyos nga kang Kristo sa bugos nga pagtuo. Ang gingharian sa Diyos nga gitago ni Jesus, pangitaon nato ang bagong Jerusalem. May mga ilhanan ang halayo silangan, mga puno sa dagat ang nasod nga Pilipinas. Sa yutang pinili ang atong puyanan, dito si Kristo magaling ay katapusan. Ang atong paglaom ug ang atong pagtuo, dito ay kagutom ug wala na'y paghilang. Sa yutang pinili ang atong puyanan, dito si Kristo magaling ay katapusan. Ang atong paglaom ug ang atong pagtuo, dito ay kagutom ug wala na'y paghilang. Dito ay kagutom ug wala na'y paghilang. Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig na tagal o panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa The Kingdom of God ug ubos nining tulumanon kun sumatom est, natapos na ang tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga kun sumatom est, kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo. Kay kiniman ang ika-unom kalibo gikan nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ika-unom kalibo ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat og sa ika-7 kalibo ka tuig mipahulay siya. Maingon usab na natapos na ang 6,000 ka tuig og ania nakita karon sa ika-7 kalibo ka tuig og ang Dios mopahulay na usab. Og tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon aron dili na mahibalik. Ang nahitabo ni Adan nga samtang nagapahulay ang Dios, si Adan niadtong panahon na nagpakasala. Karon
natukod na ang gingharian sa Dios ug mao na kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa ating programa tuwing alas 7 ng gabi sa programa natin sa Facebook. Ngunit hindi tayo nakakunik sa Radyo Cebu, Super Radyo Cebu dahil every Sunday lang tayo. Ano lang tayo ngayon sa Facebook o sa YouTube. So bago kita mo patuloy sa unahan, unahin natin muna pagbati ang ating mahal na Haring Pilimon Oriam Bonanza, nga siya po ang Supreme Founder sa Kingdom of God. Siya po ang ating mentor sapagkat hindi tayo makapagsalita ukol sa mga nilihim sa banal na aklat kung hindi pa siya ang nagbutyag. Inihayag niya ang katotohanan. Mayroong gabi, mahal nare. Mayngon manusab sa atong presidente sa Kingdom of God, Prinsipe Rocky Oriam Bonanza, inubanan man, kasama din ang kanyang kapatid na presidente sa Philippine New Life Therapeutic Massage o sa PDDMC, Philippine New Life Therapeutic Massage and Philippine Deuterium Development and Management Corporation, Haring Adolfo Oriam Bonanza. Magandang gabi sa lahat, maging sa mga royal family, maging sa ating mga mahal na Rayna, mahal na Bijing, mahal na Ricarda, mahal na Ray sa Ilsa, mahal na MM, o mahal na Tia, o sa lahat ng mga royal family, o ligit sa lahat yung sa ating kapatid yan sa Rizal Park, Talisay, Dapitan City, nga siya po ay leader sa Royal Blue, Haring Eliseo Ligutong. Sa lahat kong mga kasama sa region, magandang gabi sa lahat. O sa aming partner sa mga banay ni Jacob, yung mga pultahan, magandang gabi sa lahat. O sa ating mga viewer, yung tagasunod natin, masalamat kayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programa natin na tayo po sa radyo, sa Super Radyo Cebu, tayo po ay number 1 ang Kingdom of God. So, ang atin pong radyo nga Super Radyo Cebu, number 1 po sa Visayas, sa FM of AM. So, lahat ng mga programa sa nag-program sa DYWA Super Radyo Cebu, tayo pa ang pinakahuling oras kasi 9 tayo, na 8 to 9. So tayo po ang pasalamatan sa taga GMA Super Radyo Cebu na tayo po ay huli, tayo pa ang nag-number 1. 26,000 ang ating rating sa ating programa. So mga kapatid, ang atin ngayon nga tatalakayin itong unang patotoo. Ang ating ngayong guest, kung makatawag lang natin ang ating guest na nanggagaling po sa kanyang kinaroonan, siya po ay ating guest ngayon. Siya ang kasama ko, siya ang naka-assign sa Region 2. Si Haring Edgar Proceso. Edgar Ligutom. sorry. So, while nga nag-aantay tayo sa kanya na siguro hindi pa natin siya contact sa atin munang talakayin na ang dalawang paksa po nga rin ngayon, kapagkat noong nakaraan, tinatalakay po natin yung nakaraan na Kingdom of God. Kaya na pag-usap na atin na trace na yun pala noong unang panahon, ganyan ang nangyari na mula ang kaharian kay Nabucodonosor, doon kay Ciro at doon kay Saul, kay David, kay Solomon, hanggang kay Solomon nahati ang kaharian, hanggang namuumuli kay Nabucodonosor, kay Ciro at Dario, kay Alejandro Magno o sa mga Caesar. So, yun po ay 4 na bansa
na ang katuparan sa panaginip ay 5 bansa. Ngayon, sa panahon ngayon, sa kasulukuyan ngayon, ay nandito na tayo ngayon o nasaan ang bansa na binigyan ng kaharian sa pag-alis ni Kristo, sa kaharian sa pagkuha niya din sa mga Hudyo o ibinigay niya sa isang bansa. So, dito tayo ngayon sa unang patutuo. Ang magtatalakay po ito ngayon, kung makakontak siya, ay ang ating regional leader sa Region 2, Haring Edgar Ligutom. Atin lang siyang antayin kung makakontak siya sa lola na sa Mindanao, naputol saglit dahil may tawag siya. Yun po ay taga Region 1, taga Isabela. So mga kapatid, malalaman po ninyo kung ano talaga ang ibig sabihin na ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa isang bansa. Hindi tayo ngayon mahihirapan sapagkat kung base tayo sa banal na aklat, ang mahigit 200 na bansa ay pinaiklian ng Diyos. Sapagkat kung basahin ninyo ang Mateo 24:22, dahil sa mga hirang ay pinaikli niya ang mga araw. So ngayon, nagpasalamat kita kay hindi na araw ang pinaiklian. Bansa ang pinaiklian sapagkat nahihirapan tayo kung hindi niya pinaiklian. Kasi ang bansa na ibinigyan na pag alis niya sa Jerusalem ay isang bansa na lang. So ngayon, sa buong mundo ay 200 mahigit ang bansa. Kaya ngayon, kung base tayo sa plano ng Diyos, sapagkat kung pagkatao lang tayo, hindi tayo makakanin. Pero bubuti ng Panginoon napagkat inaiklian niya, hindi lang ikli ng panahon. Sa Mateo 24:22, panahon ang pinaiklian. Sa panahon ngayon, ay itinangagan niya pinaiklian ng panahon, pero ngayon, ang pinaiklian niya ay mga bansa upang hindi tayo mahihirapan. Ganyan kamahal tayo ng Panginoon. Sapagkat hindi tayo pinahirapan, 2 bansa na lang. Ayon po sa kanyang sulat sa Genesis, kung basahin ninyo, no? Ang Genesis nagsasaad na sa Genesis 25, 23, 26. Itatalakay po natin ngayon, kung mayroon kayong mga banal na aklat dyan, babasahin ninyo sa salitang Tagalog. Ating i-translate sa Tagalog, katapos na to natin na tinatalakay sa salitang Bisaya or English. No? Noong nakaraan, nagtima ang ating tema, where is the kingdom of God? So doon na tayo, dumako na tayo sa pangalawang testamento, Second Testament. Or kaya ngayon, dito tayo sa Tagalog, ang natin ngayon, mag-start naman tayo sa unang testamento or statement. Dito tayo sa Genesis. Malalaman po natin sapagkat ito po ay tatalakayin ng ating kapatid. Kung makatawag na, atin lang antayin kapagkat hindi ko uunahin, sapagkat hindi wala na siyang masasabi kung uunahin ko. Binigay ko lang sa inyo yung talata o sitas kung saan tayo nag-base, na sinabi ko sa inyo na ang pag-ibig ng Diyos ay malaking ibawas. Sapagkat 200 plus, 200 mahigit, kahit lagay natin 200, tapos 188 nation ang inalis niya. Sapagkat nagbanggit dyan na 2 bansa nasa iyong bahay bata. Kaya kung atin lang susundin ang plano ng Diyos, hindi talaga mahirap. Kung tayo maggawa o sa ating isipan ng sarili po nating pag-iisip, so mahihirapan tayo. Pero kung basihan natin talaga ang plano ng Diyos, hindi tayo mahirapan.
Kasi naka-state na o sa ano pa to, wala na. Ating nakita ngayon o hambing natin sa pangyayari noon ay maliwanag na talagang totoo na nakasulat sa banal na aklat na ang dalawang bansa, yan lang ang ating pagpilian. Naka-state pa doon na ang isang bansa ay ang unang lumabas ay matanda. Oh. Kaya kung inyo lang bigyan kami ng konting panahon aron upang ating matatalakay, so walang imposible. No? Baka yung ating guest, no? Wala pa man nakatawag, baka busy siya. Mamaya lang muna ako ang pipilitin ko pag talakay kung hindi siya makatawag. Naantay lang natin saglit kung siya makatawag na. So, una sa lahat, yung ating mga viewer, no? Ang unang viewer natin ay si X Ga. Oh, wala man silang mga kwan. Tapos mayroong viewer natin na Chinese. Puro mga Chinese. Si X Ga, mayong gabi Kug, more power. Tapos si Apo under yun di na di Alexandra. Wala po yung address. Kini si Kuan, si Lisil Limbaga Kampilan, watching from UAE. Mayroon pala tayong mga viewer sa ibang bansa. Hindi talaga si Ruben Auxilio, taga Quezon City. Caloocan siya. Dati Quezon City ni siya. Ngayon nandito naman sa Caloocan. Ano talaga kay Caloocan ba Quezon City? Kini si Xga. Kining mayroon tayong taga-subaybay na parang Chinese to ang sulat. Hindi natin maintindihan. Korean. O si Ruel Agustin. So, yan lang ang ating mga viewer. So, wala pa man siguro nakatawag natin. Baka nakalimutan yon. So, atin lang dahan-dahanin, mga kapatid. Kung mayroon kayong Bible diyan nga Tagalog, basahin ninyo sa Genesis 25, mula ng 23 hanggang 26. Yun ay nasabi niya na dalawang bansa na sa iyong bahay bata. O ang dalawang bayan paghihiwalin mula sa iyong tiyan. Ang unang lumabas ay balabuon ang iyang katawan. Oh. Ang pangalanan og sisaw. Ang pangalawa na misunod paglabas, ang kanyang kapit, ang kamay mikapit sa tikod ni Isaw, sa sakong ni Isaw, at pinangalanan siya ng si Jacob. So sa natupad na ang araw sa kanyang kapanganakan, darito'y kambal sa kanyang bahay bata. So ang una tanang lumabas ay mapula at mabalahibo. So mga kapatid, dito tayo magkakaroon ng pag-isipan natin ito. Sapagkat nagsasabi diyan na dalawang bayan, dalawang bansa na sa iyong bahay bata. Ngayon, kung atin talagang iliteral ito, kung ating analyze ito sa literal, wala naman sigurong babae na buntis na ang kanyang ibinuntis sa ibang bansa. Wala naman siguro kayo nakabasa sa history na mayroong nagbuntis o barangay or city. Ano pa kaya itong bansa? Mga kapatid, ito po ay kinubling salita ng Diyos kay ginawa niyang talinghaga.
si Rebecca, noong araw, si Rebecca ang naghipahimugso or nanganak sa dalawang bata nga yan ang sinabi diyan na si Esau o si Jacob. Sa kasulukuyan mga kapatid ngayon, si Rebecca hindi na siya ang Rebecca nga katulad noon nga nanganak ni Esau na Jacob. Kung si Rebecca ngayon, inalintulad si Rebecca ngayon nga buong daigdig. Nga ang buong daigdig nandito sa loob ang mga bansa. So, paano yan? Kung ang babae ay magsilang ng bata, di ba mayroon yang sinatawag na kumadrona kung doon tayo sa doon tayo sa bukid-bukid nung araw ay isabi na ng manghilot. Ngayon, ang naging kumadrona nito, bansa, kay bansa man ang isinilang sa baog daigdig, bansa din ang naging siya pong katuparan na dalawang bansa din ang maging midwife or kumadrona. So ano po ang naging katuparan dyan na bansa? Kung sabihin natin, ang bansa ay diniskubre o pinalabas. Balikan ko nun ninyo pa lahat sa buong daigdig. Tingnan ninyo ang library. Kung ang library na abay dalawang bansa nga nakasulat doon nga ang library sa buong Pilipinas, nabasa ninyo nga 3 bansa ang diniskubre ng Espanya. Kahit pa saan kayo maghahanap, hindi kayo makakakita na ang Espanya, ang Spain, yan ang nakadiskubre sa 3 bansa. Kundi doon sa nakalagay doon sa history ay 2 bansa lang. Sapagkat ang sinasabi diyan 2 bansa na sa iyong bahay-bata. Ang magpalabas nito, ang magdiskubre dito upang mailabas natin sa buong daigdig nga bansang diniskubre ng Espanya. Yan ang kasagutan sa talinghaga. Ngayon, kay 2 bansa man ang diniskubre sa Espanya, balik kita sa history. Anong bansa ang unang diniskubre ng Espanya? Di ba bansang Amerika? No? Ang nagdiskubre nitong bansang Amerika ay si Christopher Columbus. Alam ko nga itong nasa isipan ninyo nga ang pagsabi ko nga bansang Spain ang nagdiskubre at ang nagdiskubre ay si Christopher Columbus. Nade sa inyong mga isipan ngayon. Naguna sa akin yan. Nasabihin nyo, si Christopher Columbus hindi taga Spain. No? Hindi taga Spain talaga totoo si Christopher Columbus. Taga Portugal. Ang ngunit, kung tingnan natin, hindi makadiskubre, hindi makarating si Christopher Columbus sa Amerika niya ng taon 1492, October 12, kung wala ipagamit sa taga-Spain ang kanang sasakyan na hindi pa naman ito di motor. Hindi pa to di motor ang sakyanan nila. Hangin lang. Kaya makasabi natin, kung sabihin natin ay makataka sa ating marap, sa ating mga mata. Kung tayong tao, pero sa Diyos walang imposible. Sapagkat hangin ang nagpapapadpad, nagdala doon ni Christopher Columbus upang madiskubre ang bansang Amerika niya ng taon 1492. So, tingnan natin, no? Kung sa Panginoon, kung sa ating mga mata makapagtataka. Pero kung ating iisipin, yun po pala ay ang Panginoon ang nagdala. Pinakita lang na nakasakay siya sa bangka, pero ang Diyos talaga ang nagtimon. Ang Diyos talaga ang nagdala. O hindi natin alam kung hinila ng Panginoon or tinulak ng Panginoon, basta yun ay masasabi natin ang Diyos
ang nagdala ni Christopher Columbus noong 1492 October 12. So nakalabas na. Sa pamamagitan ng pagtulong ng Espanya, nakalabas na ang isang bansa. Sumunod, sinabi niya na kadalawa man, sumunod ang kanyang kapatid na ang kamay niya ay nakakapit sa sakong ni Esau ay pinalangalanan siya nga si Jacob. So, tingnan natin. Kung sinabi niyang pinangalanan nga si Jacob, wala magtagal ang Espanya gadiskubre og sunod sa Amerika. Ang gidiskubre sunod sa Amerika ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas. So maswerte tayo, no? Sapagkat si Ferdinand Magellan magmula sa Espanya, gidiskubre niya ang Pilipinas, ngunit hindi siya dumiritso. Ang kanyang ruta, kung titingnan ninyo, hindi pa rin nabubura yan sa history na ang ruta ni Ferdinand Magellan from Spain to Philippines. Kung yan ang ruta niya, kahit pa siya ang nagdiskubre, mali na rin. Ngano? Bakit? Sapagkat sinasabing na diskubre ang kapatid ni Esau nga pinangalanan og si Jacob ni kapit, ni kupot sa tikod ni Esau og pinalangalanan siya nga si Jacob. Kaya ang pagdiskubre ang ruta ni Ferdinand Magellan from Spain to Amerika bago siya lumuwas ng Pilipinas at tiniskubre niya itong 1521. Marso. 1521, March 16. No, kung inyong isipin, please empty your cup yung mga taga-subabay natin. Kasi pag puno na yung cup, di gid ninyo matanggap itong aming hirap na yung tanggapin. No, tingnan mo, easy lang. Kasi pag sinabi na dalawang bansa, so dalawang bansa kaagad, bakit naman pong dalawang bansa lang? Bakit hindi lang po isang bansa lang ang dinidiscover ng Espanya? Dalawa lang. Sapagkat wala na, scripted na ito. Ang pangyayari natin ngayon, kung atin titingnan noon, tapos na. Nakaplano na sa Panginoon. Kung sa Panginoon tayo mag-base. Kaya nga, nakapagtaka, bakit naman ang Pilipinas naman ang sunod na discovery? Sa dalawang bansa, sa buong daigdig ay 200 mahigit na bansa, pero dalawang bansa, ang Pilipinas pa. Kaya, di natin maano yon. Di natin ano sa ating isipan, maalis. Isikan. So mga kapatid, diyan dito na yung ating natagal siya susapasok. So mga kapatid, ito po ang ating magtatalakay ngayon, ang taga-region 2, si Haring Edgar Piligutom. Hare, undi Hari ito. Okay na. Magandang Okay na. gabi. Okay. Sige, magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating nakilang guro sa kaharian ng Diyos, walang iba si mahal na Haring Filimon Oriam Bonanza, ganon din sa ating presidente, si mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza. At sa buong pamilya ng Royal Family, sa aking mga kasamahan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating nag-angkor ngayon na si Haring Juanito Macalisang, magandang gabi sa ating lahat. Ang tatalakayin ko po ngayon ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos, kung nasaan na ba ito. Kaya mayroong katanungan na nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya yan po ang ating bigyang pansin. Ibinaba niya dito sa lupa ay siyang tinatawag nating bagong Jerusalem.
Kaya hanapin po natin ang bagong Jerusalem, hindi na po yung lumang Jerusalem. Kapag ito'y ating hahanapin ngayon, kailangan na ating basahin ang buong kasulatan. Magmula sa Henesis hanggang doon sa Apokalipsis. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, kailangan na ang mga talinghaga ay iakma talaga sa mga pangyayari at galaw ng mundo, lalo't higit ang mga nakasulat sa mga talata. Dahil ang mga hula ay madaling maintindihan kapag ito'y naging tugma sa mga pangyayari na siyang kaganapan ng mga hula. Ganun po ang paghanap. Na basahin natin ang mga propesiya at titingnan po natin ang galaw ng daigdig, lalong-lalo na sa isang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay ginawa po ito ng Diyos upang maging batayan sa kanyang mga gawain dito sa daigdig. Hindi po ginawa ang banal na kasulatan o Biblia para sa ibang planeta. Para lang po yan dito sa daigdig. Kaya nga tinawag itong scripture na ang stage ay itong daigdig. Kaya kung babasahin natin ang banal na kasulatan o Bible, magiging mahirap para sa atin na ito'y maintindihan hanggat hindi natin ito yakma sa mga nagdaang mga pangyayari o history. Kung saan ito ay sinadyang ibigay ng Diyos doon sa mga propita o mga manghuhula. Halimbawa, may planong magpatayo ng gusali ang bansang Amerika at nais na ipagawa dito talaga sa Pilipinas. Pagdating ng naturang plano, hindi lahat ng mga anluwagi o mga karpintero at mga trabahador ng gagawing gusali ang makaintindi o makaunawa sa nasabing plano kahit na ito ay isa-isahin pang ipakilala o ipakita sa kanila. Kaya nga, ang may-ari ng gusaling iyon ay maghahanap talaga ng isang dalubhasa o eksperto sa pagbabasa ng isang plano upang maitugma ang disenyo sa naturang gusali, batay doon sa nakatala sa naturang plano. Ngayon, kung ang gusaling ito ay nakatayo na, magiging madali para sa lahat, maging sa mga trabahador, na ito'y maintindihan dahil mayroon na silang nakikitang mga bagay na maaari nilang matularan doon sa itinatayong gusali. Kaya ang gusaling iyon ay magiging madali na ang pagkatapos. Ganun po ang kalagayan ng Bible at ng daigdig. Maihantulan din natin ito sa banal na kasulatan, gaya sa sinabi ko kanina. Kung babasahin natin ang mga kahulugan ng mga hula at ibabatay natin sa mga pangyayari sa daigdig, lubos natin itong maunawaan kung ano ang plano ng Diyos na naayon sa kanyang mga salita na ibinigay niya sa mga tao. Kaya ang mga hula o propesiya ay kailangan itugma sa mga nakasulat sa mga kasaysayan sa daigdig. Ngayon, kung hahanapin po natin ang kaharian ng Diyos na nakatago dito sa daigdig, kailangan na ating halungkatin ang alambuhay ni Jacob o Israel. Dahil ang katuparan ng mga hula ay magsisimula sa kanyang buhay. At ang mga hari ay tatayo mula sa kanyang baywang.
Kung ating tatanungin ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang sinabi na bansang pinagtaguan niya ng kaharian ng Diyos, abay ang katotohanan mga kapatid ang siyang makapagpahayag sa atin na ito ay ibinigay niya sa isang bansa na ayon pa ni San Mateo na nagpapahayag ng ganito. Kaya nga sinabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Dahil sa katotohanan ito mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay nakatago na ngayon sa isang bansa dito sa daigdig. Wala doon sa himpapawid, dito lang sa daigdig. At walang sinuman ang maaaring makapagpasinungaling sa mga salita ni Kristo na ibinigay sa isang bansa ang kaharian ng Diyos. Mayroon tayong 13 halimbawa o testimonya na siyang makapagpatunay na ayon sa katotohanan kung saan talaga itinago ng Diyos ang kaniyang kaharian. Ngunit, katulad sa nasabi ko na sa mga nakaraang talata kanina, na kailangan nating iakma sa mga nagdaang mga pangyayari na nakatala sa ating mga kasaysayan kung paghahanap ang basihan natin sa kaharian ng Diyos. Ang unang pagpatunay nito mga kapatid ay ating mabasa sa Henesis sa chapter 25 verse 23 hanggang 26 na ganito po ang sabi. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kay sa isang bayan at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kaniyang kapanganakan, narito't kambal sa kaniyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula, na buong kataway parang balahibong damit at siya ay pinangalanang Isaw. At pagkatapos ay lumabas ang kaniyang kapatid, at ang kaniyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalanan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang siya'y ipanganak ni Rebeka. Yan po ang hula. Ito ay isang pangitain o hula lamang na naglilihis sa kanyang kambal na ipinahayag ito sa kanila ng Diyos. Nang ipinanganak na niya ang kambal, ang panganay ay mapula at may katawan na parang mabalahibong damit. Ang bunso ay nakakapit sa sakong ng panganay. Ngunit nang sila'y magsilaki, ang bunsong si Jacob ang nabigyan ng basbas ng kanilang ama. Naging napakamahalaga ang mga talinghagang ito sa mga pangyayari sa ating panahon ngayon. At ang tuwirang si Rebeka ang nagsilbing talinghaga sa ating panahon. Ang Rebeka na noon naglihi at nagluwal ng kambal ay naging daigdig ngayon. At ang kambal ay naging 2 bansa. Kaya kilalanin natin ang mga bansang ito kung alin sa lahat ng mga bansa ngayon sa ating daigdig ang nakaangkin sa kambal na bansa. Dahil kapag dumating na ang panahong ito, magiging madali na sa atin ang malaman kung alin sa 2 ito ang
pagtatayuan ng trono at magiging ikalimang kaharian na itatayo mula sa nagkawatak-watak ng mga kaharian ngayon. Ngayon, mga kapatid, habang magpapatuloy tayo, ang ating paghahanap sa dalawang bansa, malalaman natin sa kanila kung sino sa dalawang ito ang panganay at ang bunso sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanilang mga nakalaang kasaysayan. Kahit sa alinmang lalagyan ng mga basahin o library tayo maghalungkat, hindi natin matatagpuan o mababasa na 3 bansa ang natagpuan o nadiskubre ng bansang Espanya at ang mga kasaysayan ng bansang ito nakatala sa kanya-kanyang kasaysayan ay akma sa ating mga hula na 2 lang talaga ang nakatakda sa kasaysayan. Sa 2 bansang ito, mga kapatid, malalaman natin kung sino sa kanila ang panganay at ang bunso sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga kasaysayan kung anong taon sila natagpuan. Noong Oktubre 12, taong 1492, nadiskubre o natagpuan ng bansang Espanya ang bansang Amerika. So yan po ang pitsa sa discovery of America, October 12, 1492. At ang mga nakarating na mga tao doon, yung natagpuan ni Christopher Columbus ay mapula. At ang mga kataway parang mabalahibong damit na akma talaga sa nakasulat sa banal na aklat na nagsasaad ng ganito. At ang unang lumabas, ibig sabihin ang unang na-discovery na bansa ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit. At siya ay pinangalan ng Isaw. So bansang Amerika pala, mga kapatid, ang nakatagong bansa ni Isaw. At ang kasaysayan ng bunsong lalaki ay natugma rin sa banal na kasulatan dahil noong Marso 16, taon 1521, nadiskubre o natagpuan din ng bansang Espanya ang ating bansa, bansang Pilipinas. Kung ibabatay po natin talaga ito sa banal na kasulatan, si Jacob ay nailuwal na nakakapit sa sakong ni Isaw upang mailagay sa katuparan ang kalagayan na ito. Si Fernando Magallanes ay naglakbay mula sa Espanya at dumaan sa dulo ng habagatang Amerika. Doon siya dumaan sa South America. Yun ang sakong ng Amerika, sakong ni Isaw. Bago ito nakarating sa Pilipinas. Ano pa ang dagdag? Dagdag pa ang nakatala sa Henesis na nagsabi at sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Yan po ang naisulat. So titinang natin kung ito ba ay naganap. Ang ganitong mga hula ay nagkaroon din ng katuparan sa 2 bansang ito. Amerika ang pinakamalakas kaysa Pilipinas. O mas malakas ang bansang Amerika kaysa Pilipinas. Hindi po natin yan maitatanggi, mga kapatid, na mas malakas
Sa dalawang bansa na na-discover ng bansang Espanya, Amerika at Pilipinas, Amerika ang mas malakas kaysa Pilipinas. Kasi nakasulat na ang isang bayan ay mas malakas kaysa isang bayan. Kaya natupad po ang hula. Ganon ang nakasaad. Ngayon, alam naman natin na ang Amerika ay mas malakas kaysa Pilipinas. At ang nauna, ang siyang naghahandog ng tulong sa nahuhuli. Ibig sabihin, yung Amerika ay nagbigay ng serbisyo sa Pilipinas. Kailan ito naganap? Noong ikalawang digmaang pangdaigdigan, ang Amerika ay tumutulong sa Pilipinas. Hindi po natin yan maitanggi ulit sapagkat yan ay tunay na naganap ayon sa kasaysayan. Kung ating babalikan sa ating alaala ang nakaraang revolusyon sa Espanya laban sa Pilipinas, ay walang Pilipino ang pumunta sa Amerika upang humingi ng tulong. Ngunit ang mga Amerikano mismo ang siyang nagpunta dito sa Pilipinas upang maghandog ng tulong sa mga Pilipino. Ito ay alinsunod lamang talaga sa mga nakasaad sa banal ng kasulatan. Dahil sa mga katotohanan ito, mga kapatid, malalaman natin na ang nakatagong Isaw o Edom ay ang Amerika at ang nakatagong Jacob o Israel ay Pilipinas. Yan po ang katotohanan. Kaya twin nations, kambal, spiritual na kambal ang bansang Amerika at ang bansang Pilipinas. Ngunit, anong bansa ang binigyan ng basbas? Ay hindi Amerika, bansang Pilipinas. Ngayon, kung ibabalik natin ito sa mga nakaraang panahon doon sa lahi ni Jacob, nailuwal ang 12 magkakapatid, yung tinawag na 12 sons of Jacob. At isa doon sa 12 na si Juda, kung saan naisilang si Kristo. O hindi naisilang si Kristo sa lahi ni Isaw. Naisilang ang Kristo na hari ng daigdig sa lahi ni Jacob. Kaya intindihin natin ito ng mabuti, mga kapatid. Ngayon, kung ang Amerika ay kay Isaw at ang Pilipinas ay kay Jacob, at doon sa lahi ni Jacob isinilang ang Kristo, at dahil si Jacob ay siyang Pilipinas, ibig sabihin, si Kristo ay magpapakita at magkakatawang tao dito sa bansang Pilipinas. At dahil sa katotohanan ito, hindi kami matatakot o mahihiya na sasabihin sa inyo na ang Pilipinas ay siyang kasagutan sa mga hula sa banal na kasulatan. Ito ang unang katotohanan na ulit-ulitin kong sasabihin sa inyo na tanging ang Pilipinas lamang ang siyang naging kaganapan sa mga hula. Kaya mapalad tayong mga Pilipino na hindi pala ang Kristo doon lalabas sa Amerika. Dito siya lalabas sa Pilipinas. Kasi ito ang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Hindi po magkahiwalay ang Kristo at ang kaharian ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang siyang hari sa kaharian ng Diyos. Saan ba ito? Dito yan na itatag sa bansang Pilipinas. Ngayon, mga kapatid, dagdagan po natin ng pangalawang katotohanan para malaman natin na
Ano ba talaga ang hiwaga ng Pilipinas ayon sa plano ng Diyos? Gaano ba kaswerte tayong mga Pilipino kung ito'y ating tatanggapin? Yung iba na hindi naniniwala, ay bahala kayo. Hindi naman kami nagsabi-sabi ng sarili naming patotoo, biblical, historical, at saka prophetical. May mga hula. Kaya basahin din natin, alamin natin ang pangalawang hula batay sa pangalawang katotohanan. Ang pangalawang katotohanan na patutunayan ko sa inyo batay sa banal na kasulatan ay ang kalagayan ng bansa kung saan ang kilos at galaw ay tugma talaga sa mga hula mula sa mahigit na kalahating milenyo sa pang-apat na milenyo na negatibo. Ang Diyos ay nagbigay sa kanyang mga tagasunod na mga manghuhula na may kanya-kanyang pag-iisip sa sukatan ng mga plano sa buong daigdig. Lalong-lalo na sa mga tudling na may pinakamataas na sistema sa lahat ng bagay. Kaya alamin natin ang isa sa mga sulat ni Isaias, Propeta Isaias. Sa Isaias ay gumawa ng mga malalaking hula upang maipakita ang nakatagong bansa na inihahanda para sa bagong langit. Ang bansang ito ay kakaiba sa ibang mga bansa sa daigdig dahil karamihan sa mga kasaysayan nito ay nakasunod ang lahat sa mga nakasaad na mga hula. Ang bansang hinulaan ay siya lamang ang tanging malinaw na nakasagot sa mga kailangan at siya ay mapuputungan ng korona. Ibig sabihin, siya ang magcha-champion sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig. Siya ang manalo. Kaya maputungan ng korona kapag ang kanyang mga gawa ay naaayon sa plano ng Diyos. So titingnan po natin dito sa Pilipinas. Ang bansang hinulaan ay siya lamang ang makapagbigay ng kasagutan. Kaya sinabi ni Isaias na ang mga ito, lalong-lalo na sa mga tao dito sa Pilipinas, ay gagawa ng mga sudsod galing sa kanilang mga tabak at ang isang bansa ay hindi magtataas kailan man ng kanyang tabak laban sa isang bansa. At hindi na rin ito matutupang makikipagdigma. So ano ba ang sulat ni Isaias? Pabasa po natin yan mga kapatid sa Isaias 2:4 na ang sabi. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao. At kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod. At ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. So yan po ang hula ni Isaias. Ang mga pangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas ay nakapagpatunay lamang sa mga sinabi ni Isaias. Kung isa-isahin po natin itong itatanong, makikita natin na ang bawat salita ay akma talaga sa mga hula. Bakit? Bakit akma? Kung babalikan natin ulit ang sinabi ni Isaias, na ang bansa ay gagawa ng sudsod mula sa kanilang mga tabak
at ang kanilang sibat ay gawing karet sa pang-ani. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay tugma lamang talaga sa kilos at galaw ng bansang Pilipinas. Dahil noong maipahayag na ang batas militar, ang Pangulo ay nagbigay ng isang kautusan na isuko ang lahat ng mga armas na walang mga kaukulang papilis o mga walang lisensya mula sa pamahalaan. Ang lahat ng mga ito ay natupad sa maraming mga armas ang naisuko sa ating pamahalaan. Ang lahat ng mga armas o baril na isinuko ay walang kalawang. Malinis po, walang kalawang makikita dahil ito ay palaging pinupunasan ng langis sa may-ari. Ngayon ang tanong, nagbigay ba ng utos ang Pangulo sa kanyang mga tagasunod na ihagis ang lahat ng mga naisukong armas doon sa pinakapusod ng dagat o doon sa pinakalalim ng dagat sa Pilipinas? Wala po tayong narinig na gano'n ang utos ng Pangulo, hindi po ba? Dahil ang mga armas, yung mga metal na iyon, yung mga bakal ay muli nang magagamit kapag ito'y tinunaw at ginawang sudsod at tarit na pang-ani ayon sa kasulatan. Kaya natupad po ito sa panahon ni Pangulong Marcos. Kaya hindi po natin ito maitatanggi kasi ganap na, natupad na. Ikalawa, si Isaias ay nagsabi na ang isang bansa ay hindi magtataas ng kanyang tabak laban sa ibang bansa. At hindi ito matutong makipagdigma kailanman. Ano ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin ito na isang bansa hindi makipagdigma o makipaggira sa ibang bansa. Kaya titingnan po natin kung ito ba'y naganap din sa Pilipinas. Kung ano ang ebidensya ng Pilipinas ang makapagsigaw sa hula ni Isaias. Doon ginawa pa lamang ng ating mga mambabatas, ang ating saligang batas, noong 1935, nakasaad talaga sa isang artikulo dito sa ating saligang batas na nakatala sa isang seksyon na itatakwil ng Pilipinas ang pakikipagdigma bilang pambansang paninindigan. Paano ba ito isinulat? Ganito po ang sabi. Itatakwil ng bansang Pilipinas ang digmaan bilang pambansang paninindigan bilang pagsunod sa kinikilalang prinsipyong pang-internasyonal na batas mula sa batas ng bansa alinsunod sa pagpatupad ng katahimikan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pagtutulungan, at pakikipagmabutihan sa lahat ng mga bansa. Yan po ang batas ng Pilipinas na ginawa noong 1935. Pagka 1970, sa panahon na ni Marcos, litra por litra ay ganun pa rin ang batas. Naisulat lang sa English, Article 2, Section 3 stating, "The Philippines renounces war as an instrument of the national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations." Malinaw po, walang ibang bansa sa buong daigdig
ang mayroong batas na hindi makakipagdigma. Philippines renounces war. Yan ang ibig sabihin na hindi po tayo magkikipagdigma. Walang ibang bansa sa buong daigdig na ganun. Bansang Pilipinas lang. Kaya ito po, uulitin ko sa inyo, ang katuparan sa mga nakasulat sa Isaias 2:4 na ang isang bansa ay hindi magtataas laban sa ibang bansa. At dahil dito, hindi mapapasubalian na ang mga nangyari dito sa Pilipinas ay nakatugma sa mga hula. Kaya hindi kami matatakot o mahiyang sasabihin na ang Pilipinas ay ang bansa na siyang hinulaan ni Isaias. Kaya hanggang dito na lang po mga kapatid. Sa ngalan ni Mahal na Haring Filimon Oriam Bonanza, ito po yung lingkod, si Edgar Ligotom. Maraming salamat at magandang gabi, lalong-lalo na dyan sa aking mahal na ina, Mama Reyna Perlita, at sa lahat ng aking mga kasamahan dyan sa San Fernando, Cebu. At live po tayo ngayon sa Facebook sa pamamagitan ng ating Regional Director ng Region 8, si Haring Juanito Macalisang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at ibalik ko po sa ating Angkor Manare. Maraming salamat. Okay, At magandang gabi. Okay, maraming salamat, Hari Edgar, sa yung tulong, pag-uunawa, ukol po sa nakakubli, nakahula sa banal na aklat. So mga kapatid, maliwanag po na ang katuparan po dahil sa mga hula, dito po natutupad sa ating bansang Pilipinas. So tayo ay maswerte, yung po lang nanaliwala. So sa bagabing ito mga kapatid, siguro lubusan po ninyo na naintindihan kung ano po talaga ang ibig sabihin ng nakasulat sa banal na aklat. Ngunit sa ibang pakay, hindi po nila maintindihan sapagkat kung magbase ta sa Bible po laman ay hindi tayo makaintindi. Kinakailangan po natin yung 4 na factors. No? 4 na factors. Una nito, science. Pangalawa is mathematics. Pangatlo, history. Pang-4 is prophecy. So sa ating tinatalakay, from sa kaharian ng Diyos, yun ay tinatawag nato na history. Ngayon, kay nakalipas na. Ang science, nakita po natin ng history, ang science o mathematics. Nga, bakit nagamit na natin ang mathematics? Sapagkat banggit tayo ng mga taon ay numero baya na. Yung 1492, October 12. Plus ang 1521. So nagamit natin. Ang nagamit natin ngayon mula sa kaharian ng Diyos hanggang ngayon sa where is nasaan ang kaharian? Dito tayo sa pangalawang patotoo. So nagamit natin yung history. Dito tayo lamang sa history. So hindi pa natin nagamit yung science. No? O ang mathematics, nakagamit na ng mga numbers. O ang prophecy, so maging prophecy natin, ang history naganap na. Yung prophecy natin, ito po ang pangyayari na prophecy po natin, gawa natin ng pinpoint natin na ang binigyan ng karya ng Diyos itong bansang Pilipinas sapagkat naging prophecy ito sapagkat mangyayari pa, hindi kaya nangyayari na. Pag nangyayari na ay na history na yon. Kaya ito ay mangyayari pa. So mga kapatid,
ay medyo mataas-taas naman ang panahon, amin namang papahingahin ang ating isipan, inyong isipan, na unti-unti lang. Kasi ang ating pakain ngayon, pag pinapakain natin ngayon, kung tapos na kayo kumain ng hapunan, ay ang pinapakain po natin ngayon ang ating espiritu. Yung hapunan, pinakain natin yung ating katawan sa material. So ngayon, napapakain na po namin unti ang inyong espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating hinihimay-himay upang walang buto. At parang hindi talaga kayo mag-atubili paglunok. No? Isipin nyo ninyo. Kasi hindi naman kami sabihin na always kami right. Hindi kami nagsasabing ganon. Kundi kayo ang may decision kung ano talaga ang naging totoo. No? So, maliwanag sa ikapalang malawang katotohanan na siyan po ang naging totoo na nakasulat sa plano ng Diyos. Yun ang hinambawa ni Haring Edgar na kung may plano galing sa Amerika, ang plano, giguhit sa Amerika, ipadala sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, hindi lahat ng ininyero or engineer ang makabasa niyan. Kundi magkuha tayo ng expert upang basahin ang nakasulat, nakatala sa plano at itatayo. Pag natayo na, tayong lahat, kahit hindi engineer, kayong lahat hindi kahit marunong gumawa, ay makita na po natin sa actual na building. Ito ngayon, yun actual. Yung pagdiscovery, actual na yon. Yung direction, actual na yon. So nakita na niyo sa actual. Pero dito wag lang kayo muna pamaniwala sapagkat ay nandito pa tayo sa pangalawang testament. So dito tayo sunod. Bukas mga kapatid, alas 8 tayo. Kay live tayo sa DY Super Radio. Alas 8 to alas 9. Kasi nandito tayo sa araw ng linggo ay hindi tayo mag-start ng alas 7. Ang alas 7 natin, Lunes hanggang Huwebes. At saka Sabado. Hindi tayo nag-program ng Bernes. No? So, makasabi ka muli na maraming salamat sa inyong pagsubaybay at muli tayong magkikita sa bukas ng alas 8 hanggang alas 9. Ito po ang inyong kapatid na si Juanito Conejero Macalisang magsasabi sa inyo na maraming salamat sa inyong pagpaminaw o pag-view sa ating Facebook. So mga kapatid, ang ulitin ko yung ating mga viewer, si Angelica Medrano Sansis, no? Gabilis Bakoy, good evening Hare, watching from Cebu City, taga Cebu. Si Bibing Delpin Prinitiba, watching from Kuwait. Salamat. Mayroon palang taga Kuwait. Nabalik natin si Opo Ordina di Alexandria. Salamat po Hare. Napakaliwanag po. Salamat. Napakaliwanag daw. Sino naintindihan siguro niya kay maliwanag ko raw eh. Kaya kung hindi pa naintindihan ay malabo pa sa lakitran, no? So, ganoon din si X Ga mara taga siya pa more power, si Campilan o ito si Ruel Agustin.
So, mga kapatid, dito na ang ating mga bukas na po ng alas 8. So, atin mo nang ihinto. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay.